beloved Boss Mike Cervera. Si Attorney Claire hindi yata nagbibiro, mga kababayan. Mukhang tinotoo. Oo, yung sinasabi nga niya na kailangan niya magpa-blatter. Gawa nga ng mga kababayan ni ito binantaan para sa kanya, binantaan siya na kung sakaling wala na siya sa pagiging tagapagsalita o spokes ng Malacanang, mga kababayan ko, mukhang may gagawing masama yata. O parang ganun. Ano? At eto pa mga kababayan ko, tinotoo na nagpa-blatter na nga sa NBI, eto pong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. Oo. Hindi nagbibiro, kita nyo naman ano. Hindi ho ginagamit yung kanyang posisyon, kundi dumadaan sa proseso yung pong kanyang mga hakbang. Ano po? Hindi katulad kay Digong, mga kababayan ko. Kung si Digong lang yan, mga kababayan, sasabihin yan, wala akong nakita, absuelto. Ganon, ano? Natatandaan nyo pa yung magnetic lifter. Ano po, mga kababayan, mamaya, isingit natin yan. Eto na. Puntahan na muna natin si Attorney Claire Castro. Pasok, Attorney Claire. Ano na nangyari? Nagtungo na ho sa NBI ang ating tagapagsalita ng Malacanang. Wala na hong iba kundi si Attorney Claire Castro. Di po ba? Eto na. Sino ba naman ang hindi pa makakakilala sa kanya? Mga kababayan, kay Attorney Claire Castro, ito isa sa talaga namang paborito na pinanggigilan ng mga DDS, itong kampo at kulto ni Duterte, mga kababayan ko. Gigil na gigil po sila rito. Oo, kay Attorney Claire Castro. Kaya heto na mga kababayan, sa pamamagitan nga ng siguro hindi na nila napapansin yung kanilang mga pinopost na mga na mga sinasabi dahil sa sobrang desperado ba? Ano ba? Sobrang gigil nila? Kung ano-ano na nasasabi, mga kababayan ko, eto na, umabot na ho, na nagkaroon na ng blatter, no? Nagpa-blatter na ang ating butihing tagapagsalita ng Malacanang, walang iba, kung hindi po si Attorney Claire Castro, ang ating Undersecretary Claire Castro, mga kababayan ko. Pakinggan natin at alamin natin kung paano, anong ginawa. Yusek, ano nang nangyari? Pasok! Ngayon, actually, pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po, yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Amet Paglinawan. Yan po yung yan po yung parang tinatanggi nga ni Attorney Trixie. Gawa nga ng hindi daw susya yung nag-post noon. Pero kasi, sino ba naman ang mag-iisip na hindi si Attorney Trixie yung nag-post noon? Nandun ho yung pangalan di ba? Di ba? Kahit pa may kasama, parang ganito yan, mga kababayan, nag-post ako, halimbawa, Jen Angeles and Mike Cervera, Real Talk. Mga kababayan, iisipin nyo ba na si Jen Angeles yung magpo-post nun? Siyempre, isipin nyo ako kasi ako yung visible lagi sa social media. Hindi po si Jen, di po ba, mga kababayan ko? Ganun po yun. Pero parang tila, pinapalusot nga ng kampo ni Attorney Trixie na hindi daw siya ang nag-post noon. Kung hindi daw yata yung partner niya, something ganon, mga kababayan ko. Kaya nga parang pinagbantaan din si Nyulo, yung ating kasama sa Bingador, kilala nyo naman. Kilalang kilala nyo yun, si Nyulo, di ba? Mga kababayan ko pinagbantaan din na ididemanda. Ano daw ho yun, libelous. Pasok daw sa cyber libel yung pagkaka-post ni Nyulo na nagtatanong kung attorney ba talaga to, something ganon. So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Siguro ang dapat natutukan ng kampo ni Attorney Trixie, eto na lang ngayon, no? Yung pinapa-blatter na nga siya ng ating Yusek, na si Attorney Claire Castro. Diyan na lang, kung ano ang magiging hakbang niya. Ewan ko kung etong si Yusek Claire magsasampa o ano pa man, no? Pero tingin ko hindi na. Tingin ko hindi na ho magsasampa, kundi
pinablatter lang. Para naman sa ganon, mga kababayan ko, kung sakali po na may mangyari kay Attorney Claire Castro, ay wala pong iba na pwedeng ituro. Ano po, kung sino po yung mga di umano'y nagbabanta, mga kababayan. Di ba? Yun po yun. So yun, mga kababayan ko, manood na lang kamo. Di ba, mga kababayan? So ngayon, mga kababayan ko, ang mangyayari nito, tingin ko magiging ano rin naman, magiging magiging magandang leksyon na lang, Sabi, magkano bayad sa iyo? Diba? Bobo, siguro yan, DDS. DDS ka ba, Francis? Magkano bayad sa iyo? DDS nga ito, mga kababayan, nandito ako sa malayong lugar. Puntahan nyo ako rito para makita nyo. So ngayon, mga kababayan ko, yun dapat ang asikasuhin at tutukan ni UC Claire Castro, ay ni Attorney Trixie Angeles. Ay, kaibigan din naman natin yan, mga kababayan. Kaibigan natin yan si Attorney Claire, Attorney Trixie, pare-parehas yan. Eto na, pakinggan natin uli. Regarding dun sa threats na nailagay nila, ito'y address sa akin. Nako. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay. Sabi naman, appendix at coccyx. Oo, mga kababayan, ang walang latay, ibig sabihin, laman loob mo lang. Attorney Claire, ang walang latay. Ang ibig sabihin nun, Resulta ng mga pinaggagawa mo. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least may nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng gintong klase mga grave threats. Kita nyo, grave threats, mga kababayan. Tama naman na if ever na may mangyari kay Attorney Claire nga, mga kababayan ko, ganun na nga yan. Di ba? Meron na hong ituturo at meron na ho kagad suspect. Ano po? Sa kung sakali na may mangyari sa ating tagapagsalita ng Malacanang. Yes po. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Yan. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan? Yan, mga kababayan ko, maliwanag. Ni-report lang para sigurado, mga kababayan ko, na ang ating UC Claire ay makasigurado na kung sakali nga na may mangyari sa kanya, meron hong ituturo. Pero pagdating nga po sa demandahan, mga kababayan ko, pag-iisipan po ni Attorney Claire. Sa tingin ko, mga kababayan, hindi na siguro papatulan pa ni Attorney Claire para idemanda pa yung ganon na pagbabanta sa kanya, Ako lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. How do you feel now, ma'am, after seeing yung post ko? At the time, of course, natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, ibang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. Correct. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Kailan po yung post na yan? January 2. Nandiyan pa din po ba? Nandyan pa rin po. Kita nyo, hindi pa nga rin inaalis yung post, mga kababayan ko. Ganon, kadesperado na nga. Kasi nga ho, mga kababayan, wala naman makabara kay Attorney Claire. Sino ho ang pwede na makabara kay Attorney Claire Castro, mga kababayan? Meron ba? Kahit si Sara nga, hindi umuobra. Di ba? Kahit si Roque, hindi makaobra. Kahit sino ho, hindi makaobra. Pagdating lang sa sagutan, mga kababayan. Ma'am, ano po yung mensahe niyo po sa kanila? Sa atin lang naman, kung sinasabi nila may freedom of expression sila. Lahat naman tayo dito ay dapat na ma-exercise ang ating freedom of expression. May limitasyon. Hindi ho, porque may freedom of expression kayo, mga kababayan ko, lahat pwede na. Ano po? At saka pipiliin natin yung mga tao. Kung yung ba, ganun din ang ginagawa sa inyo. Hindi naman. Ang Attorney Claire Castro natin, mga kababayan, kung ano lang din, yung pong mga
mga manggagaling sa Pangulo na mga katwiran, yun lang din naman ang lalabas sa bunganga niyan. Ganun lang ho kasimple. Oo, di ba? At hindi kinakailangan na kung ikaw man ay nag-o-oppose sa sinabi ng isang tao, ikaw ay magbabanta na sa buhay niya. Correct. Hindi po nadadaan ang anumang diskurso sa pagbabanta sa buhay. Yung Correct. pagiging bayolente. Wag nila Ganun kasi sila, Attorney Claire eh. Di ba? Yung mga DDS na yan, masyadong bayolente. Kapag hindi na makasagot at wala ng argumento, sasabihin ganyan. Pagbabantaan ka, di ba? Ang daming ganyan eh. Death threats, mga kababayan, magme-message pa. Akala naman nila, mga kababayan, papatulan natin sila. Di ba? Yan, mga kababayan, hindi natin papatulan yung mga ganyan na magbabanta kayo ng buhay ng mga tao na malaya din naman katulad ng mga vlogger ninyo na magsalita at mga twiran at sabihin kung ano yung ating mga katwiran sa mga isyu na nangyayari sa lipunan, sa gobyerno at sa mga politiko na mga na mga pinagtatanggol nyo. Ganun lang yun. gayahin ang mga idolo nila. Prior to this post, meron po bang may previews na post towards you? Wala akong napansin. Ito lang kasi yung nakita ko. Kung meron man before, hahalungkatin ko. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. Yun lang nga yung sinasabi ko noon pa. Na hindi naman natin kilala kung sino yung Ahmed eh, 'di ba? Maaring siguro partner ni Attorney Trixie 'yon. Pero mga kababayan, hindi rin naman kilala rin ni Attorney Claire Castro kung sino 'yon, kahit siguro kayo. Siguro meron ilan sa inyo na nakakakilala. Pero Marites Musni, tayo hindi natin kilala. Oo. Hindi man lang natin nakikita 'yan sa social media. 'Di ba, mga kababayan? At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Pagdinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, Yan. I really have to report on this. Anong background? Yun na nga mga kababayan ko tulad ng sinabi ko kanina. Halimbawa mga kababayan, di ba? Jen and Mike Real Talks. Siyempre mga kababayan, ang inyong iisipin, ako agad yan. Hindi ho si Jen, di ba, mga kababayan? Kaya yan mga kababayan ng problema. At ngayon itinuturo nga yung Ahmed. Di ba, mga kababayan? Nako, eto na. Pasok! When I made this chucky remark, and then ito, sila yung nag-threaten sa akin. Paano ngayon? Attorney Trixie, sumagot ka din ba? Oo, sagutin mo itong blatter ni Attorney Claire sa'yo. Mukhang, madidihado ka dyan. Kung ako sa'yo, hamunin mo na lang ng debate to. Magdebate kayong dalawa. Total naman, si Sarah, takot na takot kay Attorney Claire makipagdebate. Baka sakali, no? Mas matalino ka naman ang dihama kay Sarah. Attorney Trixie, ikaw na lang. Oo, sagutin mo na lang. Etong mga pahayag ni Yussi Claire Castro. Our beloved Boss Mike Cervera.